Wash up, Kamaktoy, welcome to Maktoy TV. To follow for more, please subscribe, like, comment, share, at pindutin ang notification bell. Panibagong araw at panibagong pagsisikap na naman, Kat Putoy. For this video, samahan niyo ako lalo na sa mga kapwa ko nagmomotor at medyo naguguluhan sa No Plate No Travel and Land Transportation Office. Mabuti na lang at mayroong isang Colonel Bisita at ORSAP na laging tumutulong sa mga rider. Simula na ngayong September ang No Plate No Travel Policy, kaya samahan niyo ako na maliwanagan at credit na pala sa ORSAP team at Col Bisita. Asek, ang totoo niyan, 2006 nag-start ako sa highway patrol. Pag may lumapit sa akin, mali ang huli. Kapareho din ito. Ang kaibahan lang ngayon, may video, may Facebook, may YouTube. Mas madali. Oo. Yung advocacy yan, mas madali. Yung tinuruan mo, hindi ko naman ng opisina yun eh, yung student driver siya, na naangkat yung likod niya at pro. Sabi ko, correct! Manalo ka nagsasabing dapat pro eh. Sabi ko, natututo pa yung tao pag nakikinig. Kaya ang ginagawa ko, Asek, Correct. pag in-address ko, hindi ako nang boboljack. Objective lang. Nagle-lecture tayo. Natatakot na. Matatakot talaga. Natatakot talaga yung mga bata. Natatakot na sila eh. Meron kaming malaking district conference operation. Apat na raan. Lahat ng district officer. Sino gusto yung ibutay ko? Sabi ko, ang isang ibutay ko dyan si Congressman Busita. Sir! Hindi ko pagigiti. Sabi ko, alam mo, whatever it's objectively lang objectively lang. We are on our toes because of him. Diba? Parang self-correcting tayo. Hindi naman natin naamin na parati tayong tama. Pero at least na... Alam mo, diba? Asek, Director, in fairness sa personnel ng LTO, hindi ko sila bine-blame. Kasi kailan ba kayo pumwesto? Eh ito, minana na nila eh. Kaya tama yung nakikita ko nga. We have to retrain. Ang nakita ko, Asek, kunwari, si Director, matagal na sa LTO. Kung ano yung natutunan niya, na kwento-kwento, nakagisnan na nila. Nakagisnan, akala niya tama. Wala, mali. Kasi walang nagko-correct. Correct. Lagi natin binabago po. Correct. Dami. Pero at least nandyan kayo. May correct. Si Asek kasi, abogado. Kaya at least, pati si Director. Kami nagtuturing kami, hindi naman kami all-knowing. Minsan nakakalimutan din na. Ang dami nating problema. Marami na problema. By the way, Asek, kaya ko ni-request yung presence mo ngayon. Mabuti, nakatsamba ko sa schedule mo. Hindi, sorry talaga kasi daming namin. Merong memo kayo na hindi malinaw sa motorista. Ito yung Temporary plates. temporary plates and improvised plates. Yung improvised plates, Asek, malinaw sa taong bayan. Halimbawa, katulad ng kotse ko, may nabigay na yung plaka. Nawala, nasira, malabo na, magre-request ako sa inyo ng replacement. Pero considering na may minana kayong problema, hindi nyo agad kayang ibigay. Kaya ang ginagawa po ninyo, mag-issue kayo ng authority to use improvised plates. Tama yun. Malinaw sa taong bayan yon. Correct. Ang nakukonfuse sila, Asek, yung temporary plates. Na halimbawa po, bumili ako ng motorsiklo, wala pang available plates. So, gagamit ako ng temporary plate. Correct. Ang nakasulat po doon, MB file number. Correct. Tama ba? Tama yun. Gusto ko pong i-clarify on behalf of the riders na ang sabi sa memo, kung ako ay may biniling motorsiklo, rehistrado, narehistro, January 2023, onward. Pag sinabing onward, di po ba
Pwedeng February 2023 or March or 2024. May nabanggit kayo doon, ASEC, na authorized lang ako gumamit ng MB file number within 15 days Correct. mula sa date ng sales invoice. Ibig po bang sabihin, doon sa initiatives ninyo, halimbawa, bumili ako ng motorsiklo ngayon, nabili ko, pag nag-comply ang dealer, within 15 days, Dapat yung plaka nasa may-ari na. oo. So, ibig sabihin, Director, pag bumili ako ng motorsiklo ngayon, mula doon sa date ng sales invoice, base sa performance ng LTO, pag nag-submit ang dealer para sa rehistro, within 15 days, may plaka ako dyan. Correct. Tama po ba? Correct. Kaya pag lumampas doon sa 15 days from the date of sales invoice, may nakikita kayong problema. Tama. Pwedeng sa dealer, pwedeng sa akin Correct. as rider. Tama yun. Ano po? Tama. Ano yung nakikita niyong problema na ina-anticipate ko? Bumili ako ng motorsiklo, na-rehistro, lumabas ang plaka, nasa kasa. Hindi ko po alam kung anong dahilan, bakit mayroong kasa na kahit yung rider balik ng balik, wala pang plaka, wala pang plaka. Inform lang kita, ASEC, bakit na-anticipate ko yung nakita niyong problema. Marami nang humingi ng tulong sa amin, Director. Sabi nung riders, Sir, nakalimang balik na kami. Wala daw plaka. Punta ka sa kasa. Pag kinausap ko, kasa, kung sinasabi mong nasa LTO, i-check ko yan. Pero bigyan muna kita ng chance. Ayusin mo. Within 5 days, babalikan ka namin. Correct. You know, ASEC, Director, tatawag yung rider, Sir, okay na po yung plaka. Okay lang binigay sa'yo. Sir, after na makapag-usap kayo. Kaya may problema talaga sa ibang kasa. Correct. Now, ASEC, ang tanong, kung January onward, 2023 yung rehistro ko, at nasita ako ng LTO. Nasita ako ng enforcer ng LTO, MB file number. Siyempre, huliin ninyo ako kasi may memo. Di ba? Pa-flag daw, kukunin yung sales invoice niya. Kung kailan na... May tanong ako sa iyo, ASEC, before you continue. Halimbawa po, 1 year na yung motorsiklo ko. Walang assurance, ASEC, Director, na pag sinita mo ako, may pe-present ko yung sales invoice. Doon tayo sa worst scenario. Sinita mo ako, Sir, pwede po bang makita ang ORCR? Pag-check mo, ay sa limbawa ay March 2023. So, base doon sa inyong memo, kailangan ma-establish nyo. Nasaan ang problema? Correct. Hahanapan po ninyo ako ng sales invoice. Ay, hindi ko ma-present. Kung walang sales invoice, kahit ORCR, Okay, ORCR. pwede na yun. Tapos on that basis, hanapin namin yung plaka. Okay. Picturean. So, alam na namin siya, no? Picturean. Tapos, matitrack na namin yan kung sinong dealer. Okay. I-show cause namin si dealer kung bakit wala pa itong plaka. Pag napatunayan ni dealer na meron palang plaka at nabigay na niya dun sa motorista, Isa-show cause mo ko. show cause mo. Tapos, Paliwanag bakit hindi niya kinabigay. para ASEC, ma-establish kung walang plaka yung motorsiklo ko, samantalang sa system, may nagawa na kayo eh. Correct. Ang gusto nyo i-find out, yung bang dealer o yung rider ang may problema? Correct. Ang muna naming approach, dealer. Dealer. Kasi experience namin, karamihan ng problema, dealer. Tama. So yun ang first. Pero pag napakita sa amin ng dealer na nabigay na niya yung plaka dun sa motorista, then show cause yung motorista. Mabuti na nabanggit mo yan na nakita niyo yung problema talaga, usually sa dealers. O, ako mismo po ang pumunta sa dealer eh. At tayo, nung hinukat namin lang, 600 ang plaka na doon pa sa Yun. bodega nila. So, Brother Matt, Yes, sir. na mismo si ASEC nakapagpatunay
at sa kanilang trabaho na maraming dealers nakatambak ang plaka doon. So, ang maganda dito, na malinawan ng mga kapatid nating motorista, particular sa riders, ang target nyo muna, dealers. Correct. So, ASEC, pag napatunayan po ninyo na ang plaka nakabinbin sa dealer, mayroon kayong sanction na ibibigay? Oo. Unang fine, ba? Pero una, kailangan ibigay na niya yung plaka dun sa motorista. Kailangan may proof of delivery yan. Kung di na bibigay yan, panibagong fine na naman yan. So, ibig sabihin, Fine ASEC, up to suspension. ASEC, ibig sabihin po, doon sa first offense, sa parte ng dealer, hindi nyo muna bibigyan ng sanction. Well, sanction agad. Sanction na agad. Notice to explain agad. Notice to explain, tapos fine na agad. Kung talagang hindi niya binigay at di ba niyang pinaalam sa motorista, fine na agad yung dealer. Fine or... Fine. Di ba? First offense, First fine. offense, fine. Second offense, fine. Third offense, fine with suspension. Fourth offense, revocation of accreditation. Yes. At, syempre, may jurisdiction kayo sa mga dealers. Tama ba? Meron silang accreditation eh, ano? Opo. Ang problema nga namin po, nakitulong nga dito ng nagawa niyo. Meron tayo mga 34 motorcycle dealers sa Batangas na wala accreditation. So, ang ginagawa namin yun, cease and desist na yan. Sa tulong ng local government, ilalock up na yung establishment. By the way, ASEC, pareho naman kayong abogado. Sa ngalan ng public service, pwede ba ninyong i-publish yun na itong mga dealers na ito, Ipapublish namin. yan ay bogus? We will publish.